Nakatatalaga pa lang sa pwesto pero naharap agad sa kontrobersiya si bagong Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Bumuelta siya sa mga anyay nangiintriga sa umano'y questionableng kontrata ng kanyang media company sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mismong si Presidential Communications Secretary Jay Ruiz ang nagkumpirma ng pagsibak kay PTV General Manager Toby Nebrida. Pansamantalang pamumunuan ni PTV Chairman at dating Transportation and Communications Secretary Oscar Orbos ang state-run TV network sa harap ng mga umano'y reklamo ng mga empleyado kay Nebrida. Tila nagpasaring na si Ruiz sa mga anyay nagpapakalat ng intriga sa nangyayaring regodon sa Presidential Communications Office o PCO. Walang personalan, kinakailangan natin gawin dahil kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga. Dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito, we treat it as confidential. Lumabas kasi sa ulat ng news website na politiko ang umano'y pagbabanta ni Nebrida na ilalantad niya mga active government contract ng media company na pagmamay-ari raw ni Ruiz at dating PTV General Manager Ana Puod. Agad namang pinabulaanan ni Nebrida ang akusasyon. Pero sa hiwalay na artikulo ng politiko, nasungkit ng Digital 8 Incorporated ang higit 178 million peso contract para sa produksyon at pagpapalabas ng loto at iba pang palaro ng PCSO. Ang Digital 8 ang sinasabing media company ni Ruiz. Partner di umano sa nasabing kontrata ang Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC 13. Nakakuha rin daw ang Digital 8 ng kontrata para sa paglikha at paglagay ng digital promo videos. Nagkakahalaga yan ng halos 28 million pesos. Pero sabi ng PCO, false, inaccurate at misleading ang artikulo ng politiko. Wala raw anumang share sa Digital 8 si Ruiz. Authorized representative lang daw siya nito dahil siya noon ang Head of Sales and Marketing. Binitawan na raw ni Ruiz ang posisyon at agad na napalitan sa pamamagitan ng isang board resolution. Higit isang buwan ito bago siya ma-appoint sa Malacanang, kaya wala raw conflict of interest. Maski ang IBC 13 pumalag sa issue. Implying that Channel 13 was involved in an anomalous transaction is totally baseless and fake news. There's no place for it except the garbage dump. Yun nga lang, iba ang impormasyong umabot kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Anya, nakatakda ng kumala sa media company si Ruiz. Wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. Humingi na ang News 5 ng paglilinaw sa PCO pero wala pa itong tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.